Sige. Sa mag-asawa sa iba, lumubang doya sila. Tapos yung isa, pinabayaan niya na ba? Pwede ba makialam doon? Makipasok doon? Kumbaga, kasi pinabayaan niya na eh. Papalitan mo? Hindi ba? Kasi nangyari namin sa iba. Mga po eh, ustad din niya, nag-asawa siya, tapos Pinabayaan niya. Okay. Di ba may masok doon dyan na... Ang tanong, sa pangkalahatan sa mag-asawa, hindi lang sa may duwaya, ba sa mag-asawa, pwede bang mangimasok ang third party like parents, like kapatid, like kamag-anak? Hindi pwede. Pangkalahatan, sa mag-asawa, para sa kaalaman ng lahat sa atin, hindi tayo pwedeng mangimasok sa mag-asawa maliban lang kung humingi lang sila ng advice. Humingi sila ng advice. At kung mangimasok ka para ayusin at hindi para paghiwalayin. And then, kung sakali na may complain ang babae, ito sabihin mo sa kanya, pumunta ka sa Sharia court para mapakinggan ang hinanaing mo, kung karapat-dapat kang kampihan, judge ang magpapahiwalay sa inyo ng sapilitan. Okay? Hindi pwede makialam ang parents. Kaya nga naman, sa mag-asawang pinakamainam ay nakabukod talaga yan. Pinakamainam, hindi ko sinasabing obligado. Kasi hindi maiwasan ang pakikialam ng nanay ng babae, yung tatay niya, nanay ng lalaki, hindi ka komportable. Oo, hindi ka komportable. Kasi makikialam at makikialam yan. Ikaw na lalaki, pakikialaman yung pabuhay niyo mag-asawa. Ikaw na, kasi pag nakatira ka sa bahay ng magulang mo. Tapos, ikaw naman na lalaki, nakatira ka sa bahay ng babae, hindi na maiwasan yan. Kasi anak niya yan eh. Anak niya yan. Hindi niya, kasi, ikaw na babae, obligado ang pagsusunod sa mister mo. Eh, nandiyan yung parents mo, susulsulan yan. Ano pa yung asawa mo? Hindi kami binibigyan. Ano ba sa bagay na Huwag, kasi ang away mag-asawa sa loob lang ng bahay. Kaya sabi ng Allah sa Quran, Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ang inyong mga asawa ay takip ninyo, damit ninyo. Kayo mga lalaki, takip din. Ibig sabihin, hindi kayo dapat nagpapahiyaan ba? Eh kung nandiyan ang parents, di magkakahiyaan kayo. Minsan matatagalan pa kayo makatulog. Kaya nandiyan pa yung parents gising pa, kakatok-katok pa. Di ba? Wala ka. Sabi mo, pabihira man yung nanay mo. Kung kailan, kasagsagan ng World War III. Oh, di ba? E ganun din, pag nandiyan ka rin sa parents mo, mababatrip ka rin. Nay naman. Pinakamainam, may peace of mind. Walang nakikialam. Hindi pwede makialam ang parents ng babae sa babae, magde-decide. Ang ikaw rin na lalaki, wala sa parents mong siya mag-decide sa asawa mo. Ikaw rin na babae, wala sa parents mo. Yung iba nakikinig eh. Yan ang nagsisira sa buhay na mag-asawa, third party, kahit parents pa yan. Para sa inyo kala, bago tapusin, si Iblis, mayroon siyang palasyo sa gitna ng dagat. Si Iblis. O ano nagawa mo? Lahat ng mga syaitan, mga demonyo, nagre-report niya sa kanya. Siyempre, leader yan, Iblis. O anong nagawa mo? Ayun, nagnakaw si wala kang nagawa. Biruin mo, nautusan mo si magnakaw. Ikaw ano nagawa mo? Ayun, nagkainom ng alak si konti lang, wala kang nagawa. Samantala, mga krimen yun, mga maksi ay nagawa nila. O ikaw, ano nagawa mo? Napaghiwalay ko yung mag-asawa. Dito ka sa tabi ko. Pinaka-the best. Sa kay Iblis. Okay, so hanggang dito lang. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.